tayo ay kumapit pa rin sa isa't isa at buong tiwala ninyong ipinakita ang inyong suporta sa serbisyo at paglilingkod namin sa paghahatid ng tamang balita at impormasyon, tulong na galing sa aming puso. Kaya naman, sa latest survey ng Kantar at Nielsen, nangunguna ang mga himpilan ng RMN sa buong bansa. Number 1 sa Luzon, Number 1 sa Visayas, at Number 1 sa Mindanao. Radyo ng buong Pilipinas. Buong karangalan ng mga radyoman ng RMN Networks ang maglilingkod sa inyo. Maraming salamat, RMN. Number 1, Number 1. Wala nang iba. Radyo mo nationwide. Ito ang DXMY. The Music and News FM station of RMN. Sa Cotabato. 90.9. DXMY. Tumpak na oras mga kasama, ganap na pong alas 5 ng umaga. Tata RMN. Unang radyo, unang balita. Kaganapan sa magdamag, inyo nang malalaman mula sa RMN News Center. Ito ang unang radyo, unang balita. Kinalap mula sa iba't ibang panig ng lungsod at bansa. Detalyado, walang itinatago. Ang numero unong pinapakinggan namin umaumaga sa bahay. Unang radyo, unang balita. Ang mga boses na kwentuhan namin mga tsuper. At tindera sa palengke. Unang radyo, unang balita. Ang programang gigising sa diwa ng bawat pamilyang Pilipino. Unang radyo, unang balita. Tatak RMN, radyo mo nationwide. Unang radyo, unang balita. Unang-una sa lahat, headlines. Higit 900,000 pesos na halaga ng smuggled cigarettes nasabat ng Datu din Sinsuat PNP kahapon. Unang-una sa lahat, headlines. 136,000 pesos naman na halaga ng shabu at baril na kumpiska sa operasyon ng PNP sa bayan ng Kabakan, North Cotabato. Unang-una sa lahat, headlines. Samantala, dalawang high-value drug suspect naman tiklo sa bypass operation sa Marawi. May git 100,000 pisong halaga rin ng shabu na samsam. Unang-una sa lahat, headlines. Ika-55 taong anibersaryo naman ng Manili Massacre, ginunita ng mga Bangsamoro kahapon. Unang-una sa lahat, headlines. Bahagi ng Makilala Road o Makilala Mlang North Cotabato Road hindi madaanan matapos isarado ng umano'y mga sangkot sa awayan sa lupa. Unang-una sa lahat, headlines. MP Abdullah naman kinalampag MBHTE sa matagal na umano'y issue ng plantilla migration. Unang-una sa lahat, headlines. Gross negligence naman sa pag-validate ng records ng mga guro sa MBHTE. Binatikos ng isang abogado. Unang-una sa lahat, headlines. Landas ng kapayapaan naman pinili ng ilang mga rebelde sa Maguindanao del Sur. Unang-una sa lahat, headlines. Pulisya, BIPADS nagkaisa upang panatilihin ang kaayusan at kaligtasan sa Datonggal Midtimbang. Unang-una sa lahat, headlines. Pagpapatupad naman ng Kapianan Housing Project o Housing Project, tinalakay ng CHSD at ng CFBM kahapon. Unang-una sa lahat, headlines. Mafarbarm naman formal nang inilunsad ang 2026 Land Survey Project. Unang-una sa lahat, headlines. Balitang national mga kasama, papalapit na bagyo maaring umabot sa typhoon category. Unang-una sa lahat, headlines. EDCOM 2 naman nagbabala sa mataas na bilang ng mga batang bansot. Unang-una sa lahat, headlines. Balita sa ibayong dagat mga kasama, Ukraine nagsagawa ng malawakang airstrikes sa Russia. Unang-una sa lahat, headlines. At balitang sports, Cubs star James Harden inaresto matapos na mahulihan ng umano'y baril.
unang radyo, unang balita. O radyo, radyo, radyo! Kinig na ng radyo! Kinig na ng radyo! Para una ka, eto na. Lahat ng kailangan mong malamang balita, Impormasyon, reaksyon, aksyon, umaumaga. nakakarga na sa Unang radyo, unang balita. Sa bago at umarangkadang programa para sa mga naghahabol ng oras. Umaumaga, bago ka lumarga, mga kaganapan ay alam mo na. Unang radyo, unang balita. Dito lamang yan sa DXMY RMN Cotabato. Unang radyo, unang balita. Isa na namang produktong Tatak RMN. Radyo mo. Nationwide. Kisig na! Bago na! Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita. Always kang updated sa mga preskong balita. IFM News! Unang radyo, unang balita. Isa pong magandang umaga mga kasama, mga ka-radyoman, mga ka-idol. Welcome po sa ating programang Unang Radyo ng Balita ngayong umaga pong ito ng Sabado. Weekend na po mga kasama, ngayon po ay June 20, 2026. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Good morning, sabal khair. Magandang umaga, the whole in and outside the Bangsamoro region. Wala po dito sa buluwagang pambalitaan ng DXMY 90.9 Cotabato. Sa ngalan po ng ating station manager, Radyoman na Sir Erwin Cabilbigan. Sa ngalan din ng ating nakakagapay dyan po sa may technical side una, si Radyoman Danilo Malaran. Sa ating namang digital mga kasama, si Radyoman na Sir Eric Madama Jr. At sa regular niyo pong nakakasama sa programang Unang Radyo ng Balita tuwing araw po ng weekdays, Radyoman Michael Son at po naman ang inyong Radyoman Jewel Di Mapalaw. Unang radyo, unang balita. Ating programa live na live pong napapakinggan sa ating frequency. Pakialungkat lamang po sa inyo pong mga radyo. Ang 90.9 MHz mga kasama, FM po yan ha. 90.9 MHz mga kasama, yan po ang DXMY 90.9 Cotabato. At syempre pa, wag na pong ilipat pa. Mutok lamang dito po sa himpilan ng DXMY para kayo updated sa mga balita. Siyempre mga kasama sa ating ding official Facebook page na DXMY 90.9 Cotabato, DXMY 90.9 Cotabato mga kasama. Huwag na rin pong kakaligtaan na mag-like, share and follow sa ating official Facebook page. At siyempre pa, live na rin ho tayong napapakinggan at napapanood sa ating live stream. Kasalukuyan pong nagaganap ano? Yan po sa ating binabanggit na Facebook page ng DXMY mga kasama. Magandang morning muna sa lahat po ng ating mga tagapakinig, sa lahat po ng ating mga taga-subaybay ng himpilang DXMY. Good morning sa ating mga commentator ngayong umaga. Magandang morning kay Dato Udog Uto. Salam from DOS sa SPDA, Dato Rin Sinsuat Maguindanao del Norte. Good morning Waalaikumsalam Sir Dato Udog. Magandang umaga rin mga kasama kay Adelaida Adaya Arsolon. Good morning DXMY. Happiest special day daw sa... tama no? Sa aming program director, si Sir Michael Suan. Boy pala to, no? Pangilan kaya to? Kasamang Rick. Wala kang ano? Ilan? Hindi ko magets. Anyway, ang importante dito, nasa 20 plus yata. Sige. Happiest special day, June 20, 2026 ay Sir Michael Suan. Sir Mike, gusto na yan, Sir Mike. Mamaya, baka merong invitation mamaya kasamang Sir Rick. Antabayanan natin yan. Lalako nung una. Grabe yung experience namin doon kasamang EBS. Anyway, napakabait ng tao ito eh. Sige. Once again good morning and happiest hindi natin mabanggit anong pangilang taon eh. Special day kay more birthdays to come, Sir Mike, our dear program director.
sunod sa ating our dear station manager Radyaman Sir Erwin Kabilbigan. Good morning din mga kasama kay Talipasan Samir ng Barangay Buluan sa Old Gabakan SJ Bar. Magandang umaga rin kay Montaser Giaman Aloy from Datong Galmitimbang. Good morning kay Samera Kamal Cotabateños. Magandang umaga. Pabati naman po Bang Samoro Samera Kamal ng Mintex Sukran. Kaya Marlene Morfing Rosa. Good morning Direction Moy. Shoutout naman po sa family Morfing Rosa from Nalcan, DBS Dato Udin Sinsuat. Wahida Kan Mamalapat. Good morning din. Unang radyo ng balita. From Mamalapat family, Anakan family, Sabba family, Talidig. Watching from SJ Kadayangan, Sukran. Kay LJ Landau. Magandang morning din na. From Sitio Lango, Barangay Labungan. Dato din Sinsuat ito, ano? Thanks po and God bless to all. Magandang umaga rin kay Sir Dato Pai Benito. Alhamdulillah. Good morning and mapita sir. Watching from Tabiran, Dato din Sinsuat. Siyempre pa sa aking tito na nakamonitor pala dyan po sa may Lower Capiton. Good morning ha. Assalamualaikum Bapa Ali. Si Bapa Ali K. Abdul. At parehas kami kasi yung K niya kalag. Yun din ako. Good morning ha kay Bapali at sa kanyang may bahay na si Auntie Shaimuna. Siyempre sa kanilang apo na makulit na si Malia, si Bay Malia. Mag-grade 1 na pala. Grade 1 na pala as of this school year 2026 to 2027. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita. Bueno, dako muna tayo mga kasama sa detalye po ng ating mga balita ngayong umaga. Arestado po ang isang 43 anyos na lalaki matapos makumpiskahan ng pinaginalang iligal na droga at isang baril sa search warrant operation ng mga otoridad sa Sitio Lote, Barangay Kayaga, Kabakan sa North Cotabato, madaling araw kahapon. Ayon sa Kabakan na PNP, na-recover sa loob ng bahay ng suspect na si Mohagir ang isang caliber 45 pistol, 5 bala at 4 na sachet ng pinaginalang shabu na may kabong tibang na 20 gramo at tinatayang nagkakahalaga ng 136,000 pesos. Naharap ngayon ang suspect sa mga kasong paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 na kasalukuyang nasa kustodiya na ng kapulisan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang radyo, unang balita. Samantala mga kasama, pinangunahan naman ng 90 Infantry Bigis Lahi Battalion ng Philippine Army sa pamumuno ni Lieutenant Colonel Lucky Marco at sa ilalim na rin ng pangasiwa ni Brigadier General Edgar Cato ng 601st Infantry Brigade ng kasundaluhan ang pagpapatupad ng balik-baril program sa kanilang himpilan sa Barangay Kabingi, Dato Saudi Ampatuan, Maguindanao del Sur. Layunin ng inisyatibang ito na muling maisama sa lipunan ang mga dating rebelde at violent extremists sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng mga pagkakataong makapagsimulang muli at makapagbagong buhay. Sa ilalim ng programa, tumanggap ang mga nagbalik loob na 15 dating kasapi ng armed group ng iba't ibang suporta at ayuda mula sa pamahalaan kabilang ang assistance packages na makatutulong sa kanilang kabuhayan at maayos na pagbabalik sa komunidad. Unang radyo, unang balita. Isinagawa naman ng Dato Angal Mitimbang Municipal Police Station ang kanilang programang Talk to BPATS. Layuning may palakasin ang koordinasyon at pakikipagtulungan sa mga miyembro ng Barangay Action o
o Barangay Peacekeeping Action Team o BPAT upang mahigit pang mapanatili ang kapayapaan, kaayusan at ang kaligtasan ng komunidad. Sa temang Empowering Barangay Peacekeeping Action Team through Communication, Cooperation and Community Engagement, isinagawa ang pagtitipon bilang pagsuporta sa dikain ng Provincial Director na higit pang mapatatag ang pagpapanatili ng kapayapaan sa antas ng barangay sa pamamagitan ng mas malapit na ugnayan at pagtutulungan ng pulisya at ng mga miyembro ng BPAT. Binigyan din ni Deputy Provincial Director for Administration, Police Lieutenant Colonel Lance C. Sinsuat ang mahalagang papel ng BPAT sa pagbibigay ng agarang tugon sa mga suliranin at pangangailangan ng komunidad. Unang radyo, unang balita. Sa ibang balita mga kasama, muling inalala at ginunita at ng mga Bangsamoro kahapon ang Manili Massacre na naganap noong June 19, 1971 sa Barangay Manili sa Bayan ng Carmen sa North Cotabato. Nabatid na sa nasabing kwento mga kasama ay nagtipon noon ang mga residente sa loob ng isang moske para sa inakalang mapayapang dialogo, ngunit nawi ito sa madugong trahedya. Natayang nasa 70 na mga kalalakihang Moro, kababaihan at mga bata ang nasawi sa insidente, kabilang ang mga sanggol na itinuturing na isa sa pinakamadilim na kabanata sa kasaysayan. Nag-iwan ito ng malalim na sugat at alaala sa mga komunidad na naapektuhan ng naturang karahasan. Sa paggunita ng ika-55 na taong anibersaryo ng naturang pangyayari mga kasama, binigyan din ng Bangsamoro Government ang kahalagaan ng pag-alala sa kasaysayan bilang bahagi ng pagsusulong ng kapayapaan, katarungan at pagkilala sa mga naging biktima ng hidwaan. Unang radyo, unang balita. Ibang balita pa rin mga kasama. Formal pong sinira ng 6ID Campilan Division ang abot sa 570 na mga isinungkong loose firearms mula sa pakipagtulungan ng mga lokal na pamahalaan para sa pagsusulong ng kapayapaan kahapon. Sinabi sa DXMI ni 6ID at Joint Task Force Central Commander Major General Jose Vladimir Cagara na ito ay bunga muna ng collaborative effort ng kasundaluhan at ng mga lokal na pamahalaan katuwang ang pulisya sa pamamagitan ng Small Arms and Light Weapons Program o SALW. Anya pa, ginawa ang ganitong mga aktibidad upang hindi na mapakinabangan pa ang bawat loose firearms na nakumpiska at na-turn over sa kanilang kasunod. Ay gagawin itong monumento bilang hudyat ng paghahangad ng kapayapaan sa komunidad. Unang radyo, unang balita. Witnessed this morning, of course, the destruction of loose firearms under the Aspire projects turned in small arms and light weapons. We cannot do this if it's not, it is a concerted efforts of everyone, particularly the whole of government approach. And we really thank the local government, particularly the PNP and Ulpan for their continued support. And with that, I would like to echo the same effort sana sa ating mga local government units. Kasi at the end of the day, ang local government, sila yung may control sa community. May nandito is to provide support. And their effort and their continued support will really help us, particularly the security sector, in ensuring na ma-implement itong program na ito. So with that, I would like to make use of this video para i-request yung ating mga other local government units to also replicate yung effort na ginagawa rin ng dalawang municipalities, municipality of Vito. And I hope na continuous ito. Maraming salamat din. Of course, sa media, kasi kung di nyo kinocover, hindi na natin may paparating sa ating mga communities. For those na gusto rin mag-surrender ng kanilang mga loose firearms. I also encourage yung may mga loose firearms pa rin. Kindly turn over yung loose firearms. Either nga sabi dalawang pwedeng i-register o pwedeng i-destroy. With that, makakatulong ito sa peace and order situation sa ating mga community. Weapons that are being used as tools for violence. So at the strategic level, especially with the ongoing peace process and with the incoming barangay election, malaking magandang epekto ng ginagawang programa na ito to make sure na magiging peaceful sa area. Unang radyo, unang balita. Suportado naman ng Maguindanao del Norte Provincial Government ang kampanya kontra loose firearms ng pamahalaan na ANYAPA
ay malaking tulong sa pagsusulong ng kaunlaran at ng kapayapaan. Ito ang inihayag naman ng kanilang Provincial Legal Council Officer na si Attorney Jan Rangal Nadua sa nasabing seremonya. Unang radyo, unang balita. Today, we gather to affirm a great cause, the preservation of peace, protection of human lives, and the strengthening of unity across Bangsamoro. On behalf of the Provincial Government of Maguindanao del Norte, I express our sincere gratitude to the UNDP Aspire project and all stakeholders who continue to work hand in hand for a peaceful, secure, and resilient Bangsamoro. This ceremonial destruction of small arms and light weapons symbolizes more than the dismantling of firearms. It represents the dismantling of fear, violence, and division that for many years hindered the progress of our communities. Sa bawat armas na sinira natin ngayon, mas lalo nating pinapalakas ang pag-asa ng ating mamamayan sa isang ligtas at mapayapang kinabukasan. Unang radyo, unang balita. 5:22 na po ng umaga mga kasama. Ibang balita pa rin, formal na pong nagbitiw si Bangsamoro Member of Parliament Boots Malang bilang chairman ng MLF Coordinating Committee on the Cessation of Hostilities o CCCH matapos ang isang dekadang panunungkulan sa pagpapatupad ng tigil putukan sa pagitan ng mga Moro Islamic Liberation Front o MLF at ng pamahalaan. Sa panayam ng DXMI kahapon, binigyan din ni MP Malang na ang mga tagumpay sa pagpapanatili ng kapayapaan sa Bangsamoro ay bunga ng sama-samang pagsisikap ng iba't ibang mekanismo at ng sektor katuwang sa peace process. Labis siyang nagpasalamat sa lahat ng mga naging katuwang at ng mga taong naging bahagi ng kampanyang ito laban sa hindi umano pagkakaunawaan. Unang radyo, unang balita. Since na although as of now is wala pa tayong na-receive na official pero nakikita na natin sa website na MILF Central Committee na wala na tayo doon sa pagka-chairman ng MILF CCCH. Gusto natin na mabigay natin pagkapagpayo tayo doon sa bagong papalit sa atin at saka gusto naman po natin salamatan lahat po sa pamamagitan po ng programa na ito, iparating po natin sa kanila ang ating taus-lutong pasalamat sa mga taon. More than 10 years, ha? Antakin mo yan, more than 10 years naging chairman tayo. Yes po. Sa tingin ko is yung tulong natin sa peace and order. Yun ang nakikita ko doon. Kasi nakikita ko rin na malaki rin po ang kabahagi natin kung ano man ang balm ngayon, kung anong narating natin doon, sa pamamagitan po ng ating pagsusumikap na hindi po magkaroon ng malaking problema sa ground is yun po ang nakikita natin na naitulong. Iyan, tama naman po yun kasi sa totoo lang, mahal na rin natin ang trabaho na ito. Kumbaga, mahal na rin natin. Pero, hindi ito magiging problema natin. Kasi, alam naman natin yan, yung trabaho. Sabi nga ni Chief Minister, Unang radyo, unang balita. Kaugnay nito mga kasama, nagpasalamat din siya sa mga pamunuan ng MILF at ng mga partner organization sa naging bahagi ng pagpapatibay ng kapayapaan sa rehiyon ng Bangsamoro. Bagamat nagpaalam na sa kanyang posisyon na nagpayag si MP Malang na tiwala na magpapatuloy ang matibay na koordinasyon ng mga peace mechanisms upang mapangalagaan at mapalawak pa ang mga nakamit na bunga ng Bangsamoro peace process. Sa kabila nito mga kasama, nilinaw ni MP Boots na wala siyang sama ng loob sa pamunuan ng Central Committee ng MILF at ng paparito mano sa kanya bilang chairman ng CCCH na si Mr. Malik Karil. Unang radyo, unang balita. tama po kayo diyan. Tutulang po nagpapasalamat po ako. Pagkat hindi ko naman po makaya, mga trabaho, aminin ko na hindi ko na po kaya isabay-sabay. Hindi kagaya noon ako mismo. Elan naman is, do hindi akong direct doon is, nandoon pa rin ang guidance po sa aming mga kasamahan sa baba. Kapasabutan ko, mga taga-paradami, mga BIAP commanders, si Samaya na nadadako dun sa position bilang chairman ay MILF CCCH. Pasukuran ko sa kanutanan. Kanuang na mga problema, mga challenges na nilik mamusay kanoy panitiasa kita no kinapanitiasa aki. Okay, da kanan yanin sa manya na kadala tanunsan na di ko rin sa kanu katawakan. Inshallah, hindi tama na katawang ko ukit kadabang sa kanu. Kana bubiyap katiaso ka perpanatawa katawan tanoy adamun pero makakatanong makatabang mon.
sa related kano security matters na insaulana. Ito no pindani katabang kanubang sa moro. Anytime yan pwede mag-decide. Pero yung pagmamahal natin sa peace, yung nagawa natin, yung mga remembering moments na masaya at malungkot is mismo na pandin tayo doon. Hindi pa yung matatanggal. Unang radyo, unang balita. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita. Oras mga kasama, 5:26 ng umaga. Ating tungoy ng linya ng mga kasama ang Radyoman Reporter sa kanilang unang bugso ng balita ngayong umaga, mga kasama. Dahil natin ang linya ni Radyoman Ed Sabang sapagkat binabanggit dito 900,000 pesos. Nahalaga ng smuggled cigarettes, nasabat, sospek arestado sa Datu Odin Sinsuat. Detalye ng balita mula kay Radyoman Ebs Abang. Ronda Presinto. Nasabat ang halos 900,000 pesos na halaga ng smuggled cigarettes makarang maharang ang isang Suzuki Elf na may plate number MAQ 7123 na minamaneho ng isang lalaki na napadaan sa checkpoint control ng DUSMPS alas 12:30 ng madaling araw kahapon sa barangay Makir, Datu Odin Sinsuat, Maguindanao del Norte. Kinilala ng DOSMPS ang suspect na si Hamid Manday, 43 anyos driver taga barangay Bayanga Sur sa Matanog, Maguindanao del Norte. Ayon sa ulat, ipupuslit sana ng suspect ang dalawang kahong Ford cigarettes, ngunit minalas ito makarang una nang makatanggap ng impormasyon ng otoridad dahilan ay kinasa ang operasyon. Dagdag sa report, naglalaman ng 1,000 reams ang 20 master cases ng sigarilyo na may standard price 866,000 and 910 pesos base sa talaan ng Bureau of Internal Revenue o BIR. Nasa kustodiya ngayon ng DOSMPS ang suspect at mga ebidensya para sa dokumentasyon at naayong disposisyon. Kasama mo sa DXMY 90.9 Aramen Kota Bato, Radyo Manebs Abang Tatak Arimen. Ronda Presinto. Unang radyo, unang balita. Maraming salamat Radyoman Ebs Abang sa detalye ng balitang yan. Samantala mga kasama, 15 miyembro naman ng armadong grupo kusang sumuko sa militar sa Maguindanao del Sur. Detalye mula kay Radyoman Maestro Ray Banzao. Ronda Presinto. 15 miyembro ng lokal na armadong grupo ang akusang loob na sumuko kasama ang kanilang mga armas sa 90 Infantry Battalion sa Barangay Kabingi, bayan ng Datu Saudi, Ampatuan sa Maguindanao del Sur kahapon. Ayon sa militar, ang mga sumuko ay formal nang ipresenta ni Brigadier General Edgar Cato, komando ng 6th of First Infantry Unifier Brigade, bilang bahagi ng patuloy na kampanya ng pamahalaan para sa kapayapaan at kaunlaran sa rehiyon. Kasama ang isinukong kagamitang pangdigma at iba't-ibang uri ng armas at pangpasabog, kabilang na ang rifle, shotgun, grenade launcher, OC submachine. Unang radyo, unang balita. Dali mga kasama ating balikan ng linya ni Radyoman Maestro Ray Banzao. Ronda Presinto. 15 miyembro ng lokal na armadong grupo ang akusang loob na sumuko kasama ang kanilang mga armas sa 90 Infantry Battalion sa Barangay Kabingi, bayan ng Datu Saudi, Ampatuan sa Maguindanao del Sur kahapon. Ayon sa militar, ang mga sumuko ay formal nang ipresenta ni Brigadier General Edgar Cato, komando ng 6th of First Infantry Unifier Brigade, bilang bahagi ng patuloy na kampanya ng pamahalaan para sa kapayapaan at kaunlaran sa rehiyon. Kasama ang isinukong kagamitang pangdigma at iba't-ibang uri ng armas at pangpasabog, kabilang na ang rifle, shotgun, grenade launcher, OC submachine gun at improvised explosive devices o IEDs. Binigyan din ng mga opisyal ng militar na ang pagsuko ng mga dating kasapi ng armadong grupo ay patunay na tagumpay ng mga programa ng kapayapaan at whole of government approach ng pamahalaan upang wakasan na ang armadong tunggalian at isulong ang pangmatagalang kapayapaan sa rehiyon. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radyoman Maestro Ray Banzao Tatak Aramen. Ronda Presinto. Unang radyo, unang balita. Maraming salamat Radyoman na Maestro Ray Banzao sa detalye ng balitang yan. Samantala mga kasama, frontline workers naman sa BARM pinatatag sa pagsugpo sa acute
malnutrisyon. Detalye gikan kang radyoman Daisy Mangod. RMN Report. Matagumpay na nagsagawa ang Nutrition Division ng Ministry of Health o MOH BARM ng pagsasanay sa Philippine Integrated Management of Acute Malnutrition o PMAM para sa healthcare service providers mula sa iba't ibang pasilidad pangkalusugan sa Bangsamoro Region. Isinagawa ang 5 araw na pagsasanay sa lungsod ng Cotabato bilang bahagi ng pagpapatibay sa kakayahan ng frontliners sa pagtukoy at pamamahala ng mga kaso ng acute malnutrition sa rehiyon. Dinaluhan ang aktibidad ng 50 healthcare professionals mula sa iba't ibang larangan, kabilang ang mga doktor, nurse, komadrona at nutritionist dietitians mula sa iba't ibang bahagi ng rehiyon. Layunin ng pagsasanay na higit pang palakasin ang kanilang kaalaman at kasanayan sa pag-iwas, maagang pagtukoy, wastong pag-refer at epektibong pamamahala ng acute malnutrition sa mga bata. Sa pamamagitan ng pagbibigay prioridad sa pagsasanay ng frontline health workers at pagsuporta sa akreditasyon ng health facilities, pinalalakas ng MOH ang mas organisado, mahusay at magkakaugnay na pagtugon sa suliranin ng malnutrisyon sa Bangsamoro Region. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radio Monday si Mangud, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Unang radyo, unang balita. Maraming salamat Radyoman Daisy Mangod sa detalye ng balitang yan. Maraming salamat sa ating mga kasamaang Radyoman reporter sa kanilang unang bukso ng balita ngayong umaga mga kasama. Good morning pa rin ang ating pagbati kina Nancy Sabado Blanca. Sabi niya dito from Midsayap. Magandang umaga rin kay Randy Santisa. Good morning kay Beth Suwaga Bla. Happy 67 araw ng Cotabato, Cotabateños. Kay Sally Abdul Karim, magandang umaga. Kay Inday Mel M. Misamin, good morning din Kay ate mo, magandang umaga. Kay Bapa Jing, sa kanyang Bapa Kin Bapa Jing. Kay Honito Cameros at Jong Cameros. Ingat po kayo palagi, salamat and God bless. From Amay Manabilang, Lanao del Sur. Magandang umaga rin kay Katbar Datu Nur Shahid. Good morning Sir. Shoutout naman po kay Ham Asma Inok ng Anulaw Hospital sa bayan po ng Kabakan, North Cotabato mga ka-idol. Good morning din kay Alexander Abdurrahman, DXMY. Ano ba yan? Sa Lamuak, Pikit ba yan? Ano? Sige, good morning din kay ate mo. Magandang umaga. Magandang umaga rin mga kasama kay Ahmad Inok. Standby muna mga kasama at tayo po'y magbabalik makalipas ang ilang mga infomercial break. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyong huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita. Magandang araw mga suking tagapakinig. Kasama po natin ngayon si Tatay Antonio. Tay, paano po naapektuhan ng diabetes ang paningin ninyo? Laging lumalabo ang paningin ko. Parang lagi ako nakatiin sa araw. Napakataas talaga ng sugar level ko. Minsan umahabot na talaga sa 320. At anong solusyon po ang natuklasan ninyo? May kaibigan na nagsuggest sa akin ng iBerry. Dahil natural ang ingredients nito, sinubukan ko. At maniwala ka, ito ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko. Ngayon, wala na ang panlalabo at nakakabasa at nanonood na ako ng TV nang walang hirap. Subukan din ang bagong produkto na iBerry Gold na may 10 mg na lutein. Mabibili na sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus, sa tulong ng MX3 capsule na verified with alpha, beta, and gamma mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 capsule, dito ako believe.
Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. MX3, tunay, natural at original. Magkaiba man tayo ng karanasan, pareho naman ang gusto natin bilang Bangsamoro. Kapayapaan! Trabaho at oportunidad. Mas magandang kinabukasan! Kapag magsama-sama ang iba't ibang boses, mas lumalawak ang pag-unawa at pagtutulungan. Kaya ang Bangsamoro Federalist Party ay binubuo ng mga dating revolusyon, mga lingkod bayan at ng iba't ibang sektor ng lipunan. Dahil sa pag-angat ng Bangsamoro, dapat lahat kasali. Bangsamoro Federalist Party. PFP for Bangsamoro. Para sa Bangsamoro. Ahoy! Kidney Care Time! Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabala ka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong guguana nang ni kidney care nga mo akong gisulayan sir. Action mo sig minor gi sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang 3 ka bulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Bangon tayo, shift na ako. Future supervisor ako. Nescafe Classic Stick ang kape ko. Mahirap man maging cashier, lalaban pa rin ako. Yan si Dan at 6 a.m. dahil araw-araw siya umiinom ng Nescafe Classic. Subok, 100% puro at natural. Galing, Dan! Mag Nescafe Classic araw-araw. Pinakamasarap na black coffee. Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI. Mag Nescafe Classic araw-araw. 100% puro at natural. Pinakamasarap na black coffee. Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubhang nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship ng mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala kaibigan. Abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the certified energy booster and libido enhancer. Mega Man. Ito ay FDA approved. Mabibili lang sa mga butika. Lumalabas ang aming pagkalalaki at merong magagandang mga babae. Halalang Bangsamoro. Assalamualaikum Bangsamoro. Alam niyo ba na isa sa mga amended provision ng Bangsamoro Electoral Code ayon sa BAA 88 ay ang manner of election para sa sectoral representatives? Ayon sa Section 8 ng BAA 88, maliban sa sector ng non-Moro indigenous people, ang reserved seats para sa youth, women, ulama, settler communities at traditional leaders ay iboboto through plurality of vote. Ibig sabihin, ang pagpili sa sectoral representatives ay hindi na sa pamamagitan ng assemblies, kundi sa pamamagitan ng pagboto natin sa kanila. Ang may pinakamaraming nakuhang boto ang siyang uupo sa reserved seats. Kaya sa kauna-unahang election, piliin natin kung sino ang nararapat na sectoral representatives. Halalang Bangsamoro. This infomercial is brought to you by the Bangsamoro Information Office. Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghahanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus sa tulong din ng MX3 capsule, verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis, MX3 capsule, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. BM Extraordinary with MX3. Ano ba yan? Isa pa nga. Ayoko talaga. Can't get the perfect shot, mga idol. Kulang ba minsan ng confidence pag tinitingnan ng skin sa pictures? Nako, ganyan din ako dati. Parang laging dull ang skin. Kahit anong lighting, kahit anong filter, kulang sa kinang. Buti na lang, gumamit ako ng bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Mga idol, eto na ang sagot. Available sa mga grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
Bawat age 50 pataas, posible ang good quality of life kapag tama ang level ng nutrients sa katawan. Piliin ang doctor-prescribed Centrum Silver Advance. Ang kumpletong formula nito ay mahigit sa 25 nutrients na tumutulong sa immunity, healthy heart at sharp memory with proper diet and exercise. Alam niyo ba, ayon sa clinical research, ang pag-inom ng Centrum Silver Advance araw-araw kasama ang tamang pagkain at exercise ay nakatutulong sa memory habang tumatanda. Napapanatiling matalas ang isip, malinaw ang memorya at maayos na nakaka-focus. Ang mga nasa edad 50 pataas ay matutulungang magkaroon ng good quality of life kung iinom sila ng Centrum Silver Advance kasabay ng tamang pagkain at exercise. Take Centrum Silver Advance daily. Ito ang Medifacts for Centrum. Multivitamins plus minerals is a generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor. Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The #1 multivitamins for age 50 plus. Tumpak na oras mga kasama, 5:41 ng umaga. Kaganapan sa magdamag, inyo nang malalaman mula sa RMN News Center. Ito ang Unang Radyo, Unang Balita. Kinalap mula sa iba't ibang panig ng bansa. Detalyado, walang itinatago. Unang Radyo, Unang Balita. Unang Radyo, Unang Balita. Tuloy sa atin pong programang Unang Radyo ng Balita mga kasama. Ngayong umaga pong ito ng Sabado, June 20, 2026. Magandang morning pa rin ang ating pagbati sa lahat po ng mga masugid na taga-subaybay ng DXMI. Good morning kay Annalisa Daligdig. Magandang umaga from Saturn Street, Cotabato City. Otik family, thank you po. Good morning kay Auntie Bay Umulkulsum Timbang Waya. Magandang umaga kay Dato Tongwaya ng Purok Bayalabi ng po sa may Balabaran. Magandang morning sa inyong lahat. Unang Radyo, Unang Balita. Tambalang matinis sa mga balitang maiinit sa Unang Radyo, Unang Balita. Balikan muna natin mga kasamang linya ng mga kasamang Radyoman reporter as of 5:42 na po ng umaga. Ito dalawa kataong puso nakuhana ng 100,000 pesos na halaga ng shabu sa bypass operation sa Lanao del Sur. Detalye mula kay Radyoman Ebs Abang. Ronda Presinto. Nakumpiska ng mga operatiba ng Marawi City Police Drug Enforcement Unit. Katuwang ang 4th Mechanized Battalion Philippine Army ang tinatayang 101,320 pesos na halaga ng shabu sa dalawa kataong drug pusher matapos masakote sa bypass operation alas 11 ng gabi sa Barangay Malulot, Marawi City, Lanao del Sur. Sa ulat mula sa Marawi City Police, ang mga suspek ay kinilalang sina Yasser Pandapatan na 46 anyos, taga-poblasyon Marantao sa LTS, at Ibrahim Pukunom, 46 anyos, taga-barangay Pandi, Aranao sa Tugaya, LDS. Nabawi ang 8 plastic sachet na naglalaman ng suspected drugs na may timbang 14 grams at bypass money. Kalabos ang mga suspek sa Marawi CPS at inianda na ang kasong paglabag sa RA 9165 na isasampa laban sa mga ito. Kasama mo sa DXMY 90.9 Arimen Cotabato, Radyo Manebs Abang Tatak Arimen. Ronda Presinto. Unang Radyo, Unang Balita. Maraming salamat Radyoman Ebs Abang sa detalye ng balitang yan. Samantala, follow-up report mga kasama, turnover naman ng chairmanship ng MILF CCCH matagumpay na naisagawa kahapon sa Cotabato City. Detalye mula kay Radyoman Maestro Ray Bansao. DXMY Tata RMN Report. Isinagawa ang turnover ceremony ng pamunuan ng MILF Coordinating Committee on the Cessation Hostilities o CCH sa isang palamigan sa Cotabato City kung saan formal na pinalitan ni Commander Malik Karil si BTA Member of Parliament Bots Malang bilang chairman. Patatandaan si Karil ay kasalukuyang front commander ng Western Mindanao Front Command at naging assistant director din ito ng PSRO BARM. Samantala si Malang ay deputy front commander ng Central Mindanao Front Command ng BF-MILF. Bago ito naging MILF CCH, administrator at miyembro ng Bangsamoro Transition Authority. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Boots Malang na bagamat masaya siya sa turnover, ay banag sa kanyang mukha ang kanyang panghihinayang dahil matagal niyang pinamunuan ng CCH at marami siyang naging tagumpay sa mga conflict area.
Nasalamatan din ni Malang ang pamunuan ng Moro Islamic Liberation Front sa matagal na pagtiwala sa kanya at ipinahayag din niya ang kanyang buong suporta kay Commander Karil na ani matagal niyang nakasama sa paikibaka at sa jihad. Kasama mo sa DXMY 90.9, Radyoman Maestro Rahi Bansao Tatak Armen. Radyo mo nationwide. Unang radyo, unang balita. Maraming salamat Radyoman na Maestro Ray Bansao sa detalye ng balitang yan. Samantala mga kasama, dagdag pa rin. Ito at MILG, naglunsad naman ng kaunanahang LGU interface sa Maguindanao del Sur, malakas na ugnayan isusulong para sa mas mabuting serbisyo. Radyoman Daisy Mangod sa detalye. DXMY Tatak RMN Report. Bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap na mailapit ang mga serbisyo ng pamahalaan at mapalakas ang mabuting pamamahala sa Bangsamoro, nagsagawa ang Ministry of the Interior and Local Government o MILG ng kauna-unahang Local Government Unit o LGU interface sa lalawigan ng Maguindanao del Sur. Pinangunahan ni MILG Minister Jordan Bayam ang pagpupulong kasama sina Governor Ali Midtimbang at mga alkalde ng lalawigan. Naging daan ang pagtitipon upang talakayin ang mga pangunahing issue at hamon na kinakaharap ng mga lokal na pamahalaan. Gayon din ang paghahanap ng magkakatuwang na solusyon upang higit na mapabuti ang paghahatid ng mga serbisyo sa mga mamamayan. Ayon kay Minister Bayam, ang LGU interface ay isa sa mga inisyatibang isinusulong sa ilalim ng pamumuno ni Chief Minister Abdul Rauf Makakua upang higit na mapalapit ang pamahalaang Bangsamoro sa mga lokal na pamahalaan. Anya, mahalaga ang bukas na dialogo at matibay na ugnayan sa pagitan ng regional at local government units upang mas mabilis na matugunan ang mga pangangailangan ng bawat komunidad at maisakatuparan ang mga programang tunay na pakikinabangan ng mamamayan. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radio Monday si Mangud, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Unang radyo, unang balita. Maraming salamat Radyoman JC Mangod sa detalye ng balitang yan. Maraming salamat sa ating mga kasamang Radyoman reporter sa kanilang ikalawang bugso ng balita ngayong weekend, mga kasama. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita. Tuloy tayo sa detalye po ng ating mga balita, mga kasama. 5:48 na po ng waga. Baya muli pong binigyan pansin ng Bangsamoro Parliament ang matagal nang usapin ng plantilla migration ng mga empleyado mula sa dating ARM patungong BARM matapos na questionin ni Member of Parliament Khalid Abdullah ang mabagal na umano'y pag-usad ng proseso. Sa pagdinig, ipinahayag ni MP Abdullah ang kanyang pagkadismaya sa umano'y ilang taon ng pagkakaantala sa pagresolba ng naturang issue, partikular sa kalagayan ng mga guro at iba pang kawani na apektado ng transisyon. Anya pa, rapat lamang na mabigyan ng malinaw na direksyon at katiyakan ng mga empleyadong matagal nang naghihintay ng aksyon. Dahil dito mga kasama, muling sinuri ng mga mababatas ang mga usapin kaugnay ng Human Resource Management sa Ministry of Basic, Higher and Technical Education o MBST, kabilang ang estado ng plantilla migration at ng mga hakbang ng pamunuan upang matugunan ang mga nakabimbing concern ng mga empleyado. Unang radyo, unang balita. Forever sa inyo, oy. Baka forever sa inyo kaso. Kasi kunti pa lang yan. Yan pa lang pinag-usapan natin. Mr. Chair, for the record, ha? Since December up to now, walang ginawa si Ms. Monet. Walang ginawa ang kanyang HR for the migration. For the record, let the record, speaks for itself. Para pag dating natin sa Blue Ribbon o kaya saan mapunta sa Ombudsman, wala siyang ginawa since nagkaroon tayo ng inquiry about the migration. Let it be put on record. 6 months sa migration alone, yung pinag-usapan. Last December, last ng open forum sa Manila. Akala niyo siguro, sige lang. Kasi mag-election or what, mawawala din naman sila. Dito lang kami forever. Unang radyo, unang balita. Sa ibang balita mga kasama, formal na pong ipapakalat ang ilang mga alim o asatids sa 12 construction sites sa Special Geographic Area o SGA BARM kasunod ng matagumpay na orientasyon
Orientation for Moral Values Project Officer to all SGADA Infrastructure Project kahapon sa Cotabato City. Sinabi sa DXMY ni Member of Parliament Boots Malang na layunin nitong mabigyan ng pagkakataon ang mga contractor, engineer at iba pang mga labor na mas lalong mapalalim pa ang kanilang kalaman sa relihiyong Islam habang nasa trabaho. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita. Mga tao na may concern doon sa infra na madagdagan ang kanilang nagtrabaho, pati na rin yung gusto natin na matulungan din natin ng mga nagtrabaho, pati na rin yung mga engineer na lagi nagbibisita. At yung iba pang mga tao na may concern doon sa infra na madagdagan ang kanilang kaalaman about Islam. Ito naman po masuportahan po natin ng programa ng ating Chief Minister sa ngayon at yung programa na yun na ibinigay sa kanya ng dating Chief Minister, si Chairman Ahad Murad Ibrahim, at saka pinasa doon kay Abdurrahman Makatwa. So, yun lang purpose natin, itry po natin na baka naman po effective pag nag-guide dahil ng Allah sa mga ginagawa natin. Unang radyo, unang balita. Nakangkla dito mga kasama ang pagpapalaganap ng kaalaman na tinawag ni MP Malang na mga values officers. Ang mga ito naman ay magsusupervise sa bawat trabahante upang makatulong sa pagpapalakas ng kanilang pananampalatayang Islam. Samantala, nagbigay din ng supporting message o pasasalamat si Deputy Minister ng MPW at siya ring Special Assistant sa SGADA, Engineer Mahid Bansil Palawan, sa naturang programa. Unang radyo, unang balita. Erjol, pasalamat ako sa office ng SGADA ni MP Butch Malang dahil yung gusto namin na project na 12 na infra na project, yung covered court natin, pati school building ay nag-start na. So ang very very challenge na nangyari is yung mga ustads natin ay involved sila sa project na ito dahil sa mga site ay naglagay ng moral values officer. So in every site merong isang ustads na binibigyan ng oras ang ating mga foreman, laborer na magturo ng kahit pag-abdas lang, pagsambayang, maka-memorize ng mga sura. So, very unique po ang opisina ng SGADA dahil parang first ito na model ng office ng Chief Minister na yung mga project ng SGADA office ay merong ustad na naka-assign na ang kanyang assignment ay magturo ng Islam sa ating mga laborer, mga foreman sa site mismo. So, yung mga namin, mga contractor namin is gi-require namin na sila dala ng whiteboard para kahit sa site mismo ay yung mga ustad, mga manpower natin ay malaman nila or maturuan sila ng basic about sa Islam. Unang radyo, unang balita. Sa ibang balita pa rin mga kasama, binatikos ngayon ni Member of Parliament Attorney Naguib Sinarimbo at siyang Vice Chair ng Committee on Finance, Budget and Management
o CFBM ang pananagutan ng mga opisyal na nagsagawa ng validation matapos na mabunyag na maabot ng 5 taon bago natuklasan ng mga double entry sa mga item o plantilla position ng mga guro sa Ministry of Basic Higher and Technical Education o MBHT. Nagpapatuloy na pagdinig ng Joint Committees on Basic Higher and Technical Education at ng Committee on Finance, Budget and Management. Sinabi ni Attorney Sinarimbo na may tuturing ang mga ito na gross negligence. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita. Alam ko si Minister Iqbal ay magkakasama kami galing negotiation, paglat ng BOL, BL at yung paglabi sa Congress para ko ma-approve yun. At kasama ko ako doon sa final na usapan kung ano yung mga opisina ng PRFM na i-retain. Yung second district representative ng Lanao del Sur ang final na kausap namin. At kasama dito sa mga hiningi na i-retain o i-absorb ng farm kung ito ay... Unang radyo, unang balita. Samantala mga kasama, lumabas din sa naturang pagsisiyasat na may isa umanong empleyado ng MBHT Lanao del Sur ang sinasabing pumanaw na noong nakalipas na taon, subalit patuloy pa rin daw na tumatanggap ng sahod hanggang nitong buwan ng April ayon kay MP Attorney Naguib Sinarimbo sa nagpapatuloy na joint oversight hearing ng PTA. Hindi ito pinalampas sa nasabing hearing. Unang radyo, unang balita. Monthly po, sir. Monthly yung sweldo natin. Tapos, itong particular na tao, basahin ko para marinig ng mga kababayan natin at baka maaaring kilala nila at maintindihan natin na itong mga problema ito. Ang pangalan mo niya ay Muhammad Ali M. Bashir. Siya ho ay, yung payroll niya ay as of April 30, 2026. So ito ang PS code niya ay 312A. Merit. Ang total na monthly salary niya ay 54,933 pesos. Siya ay naka-assign sa Division 1 ng Lanao del Sur. Tapos, ang information sa akin ay namatay na ito last year pa. Pero pinagsweldo natin, base dito, ng April 30, 2026 pa. Ibig sabihin, pwedeng i-work back kung ilang buwan pa ang nasweldo niya samantalang siya ay namatay na last year pa. So itong si Muhammad Ali M. Bashir ang sabi sa akin nung nag-inform sa atin, alam nilang namatay lang, nagtibaw pa daw sila doon. Ibig sabihin, nakiramay pa sila doon sa namatay. Pero nagsweldo pa ito as of April. Unang radyo, unang balita. 5:58 na po ng umaga mga kasama. Atin munang balikan ang linya ni Radyoman Daisy Mangod. IFM News. IFM News. IFM News. Showbiz. Balikan natin ang linya ni Radyoman Daisy Mangod mga kasama. Nabanggit dito sa kanya pong showbiz report na Rufa May balik US kasama ang kanyang anak. Detalye mula kay Radyoman Daisy Mangod. IFM News. IFM News. IFM News. Showbiz. May panibago na namang kabanatang bubuksan si Rufa May Quinto sa kanyang buhay. Balik Amerika na uli ang sexy comedian kasama ang nag-iisang anak na si Athena. In her Instagram post, tinawag niyang home ang US. Matagal ding based doon si Rufa May nang mapangasawa si Trevor Magallanes. Binigyang priority niya ang kanyang pamilya until she returned last year. Already on American shores, ibinahagi ni Rufa May ang kanilang mother and daughter bonding sa park. In her past interviews, vocal si Rufa May about her struggles, including her reason why she returned to the country. Madrama kung paano niya inilarawan ang mga ito. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radyoman Daisy Mangod, Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Maraming salamat Radyoman Daisy Mangod.
sa detalye ng kanyang showbiz report na yan, mga kasama. Ito, alas 6 na po ng umaga, mga kasama. Tristan Yant Gulay, Dun Vlog, good morning. Shara Ayaw, Oyaw, good morning. Dato Manong Mike Kyver Latif, magandang umaga. Sa ngalan po ng ating station manager, Radyoman Sir Erwin Kabilbigan. Sa ngalan din ng ating nakagapay. Diyan po sa may technical side, sina Radyoman Danilo Malaran at Sir Eric Madamba Jr. At sa buong pwersa na po ng DXMY 90.9 Cotabato. Ako po ang inyong naging lingkod, ang inyong Radyoman Julie Mapalaw, Tatak Aramen. Magandang umaga at marami pong salamat. Buo ang integridad sa pagkalap at paghahatid ng mga balita. Walang haka-haka, walang duda. Buo at totoo ang mga balita. Kapag Tatak RMN.